May isang dambuhalang pader na humaharang sa silangan, isang kulay luntian at mayabong na baluarte na matagal nang nagpoprotekta sa ating bayan. Ito ang Sierra Madre, hindi lamang isang hanay ng bundok, kundi isang banal na dambana na nababalutan ng misteryo at mga kwento ng kababalaghan. Bago pa man ang kasaysayan at mga talaan, sinasabing ang buong hanay ng Sierra Madre ay nabuo mula sa walang katulad na pag-ibig at sakripisyo ng isang diwata, si Mariana. Siya raw ang diwata na nagmahal sa mga tao at kalikasan ng Luzon. At noong dumating ang sigwa ng kawalang pag-asa, binigay niya ang kaniyang sariling buhay, nagbagong anyo bilang isang higanteng bulubundukin upang maging walang hanggang panangga laban sa galit ng karagatan. Kaya't sa tuwing tititigan natin ang bundok, tila naririnig natin ang bulong ng hangin, mga babala, paalala, at ang di mapigilang pag-iyak ni Mariana na nagbabantay pa rin sa kaniyang sinumpaang pag-ibig. Tayo ay kaniyang mga anak at ang Sierra Madre ang kaniyang inihandog na dibdib na dapat nating ingatan at igalang. Halina at alamin natin ang kahalagahan ng bundok na ito, ang mga kwentong bumabalot sa mga engkanto at ang matinding pangangailangang pangalagaan ng huling malaking pader ng ating bansa. Noong unang panahon, ang pulo ng Luzon ay madalas masalanta ng mga balita, bagyo at malalakas na alon na nagmumula sa silangan. Tanging sa kaniyang silanganing baybayin na ninirahan ang isang diwata na nagtataglay ng busilak na puso at malawak na kapangyarihan, si Diwata Mariana. Si Mariana ay hindi lamang isang diwata, siya ang mismong kaluluwa ng kalikasan na umibig ng labis sa mga taga-Luzon. Ginugol niya ang kaniyang buhay sa pag-iingat at pagmamahal sa mga tao at kagubatan. Ang kaniyang pag-ibig at kapangyarihan, ang kaniyang mga galaw ay nagiging simoy ng hangin at ang kaniyang mga bulong ay nagiging mahinang agos ng tubig. Kapag may nagbabadyang unos, siya ay tumatayo sa baybayin at sa pamamagitan ng kaniyang tining na kasing tunog ng 1,000 kampana, pinapahupa niya ang galit ng dagat. Ang mga ulap ay binabasag niya ng kaniyang kamay at ang mga dambuhalang alon ay ginagawang mumunting bati-bati. Sa loob ng maraming dantaon, ang kaniyang pag-ibig ang naging pinakamalakas na panangga ng Luzon, ngunit ang pag-ibig na walang hanggan ay may kaakibat na sakripisyo. Sa bawat unos na kaniyang sinasagupa, nababawasan ang kaniyang enerhiya. Ang kaniyang ganda ay naglalaho, ang kaniyang balat ay nagiging balat ng punong kahoy, at ang kaniyang malakas na boses ay nagiging mahinang bulong. Dumating ang araw na nagparamdam ang dambuhalang unos mula sa Pasipiko, ang pinakamalaki at pinakamabangis na bagyong nakita kailanman. Kung tatamaan ang Luzon ng unos na ito, mawawasak ang buong pulo, kasama na ang lahat ng kaniyang minamahal. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi sapat ang kaniyang kapangyarihan. Kailangan niyang maging isang pananggang pisikal, isang dambuhalang pader na hindi kailanman magigiba. Ang ulan ay bumagsak ng walang patid sa loob ng 7 araw at 7 gabi, tila punit-punit na tabing na galing sa langit. Ang mga ilog na dating pinagmumula ng buhay ay naging mga dambuhalang ahas ng baha na lumamon sa mga taniman at kabayanan. Ang tubig ay umakyat ng umakyat, hindi lamang sa tabi ng pampang, kundi umabot sa pinakagitna ng mga kapatagan. Ang mga bahay ay naging palutang-lutang na kabaong. Ang mga tinig ng mga tao ay nabalutan ng lagaslas ng tubig. Ang Luzon ay nagmistulang isang nalulunod na bata na humihingi ng tulong. Kitang-kita ni Mariana ang pagdurusa ng mga minamahal niya at sa tindi ng sakit, hindi na niya kinaya, ang kaniyang kapangyarihan ay nag-aalinlangan.
at ang kaniyang boses ay hindi na sapat para patigilin ang galit ng kalikasan. Alam niyang hindi na niya kayang ipagtanggol ang Luzon sa kaniyang anyo. Kailangan niyang maging isang pananggang pisikal, isang dambuhalang pader na hindi kailanman magigiba. Tumingala siya sa langit at nag-alay ng kaniyang buong pagkatao. Tanggapin mo ang aking buhay kalikasan, ang kaniyang bulong. Gawin mo akong isang panangga. Gawin mo akong isang ina na mag-aalay ng kaniyang sarili upang ang Luzon ay mabuhay. Biglang lumaki ang kaniyang katawan. Ang kaniyang balat ay naging makapal na lupa. Ang kaniyang mga buto ay naging matitigas at matitibay na mga bato sa ilalim. Ang kaniyang mahaba at luntiang buhok ay kumalat, naging malalawak at mayabong na kagubatan. Ang mga ugat nito'y kumapit ng mahigpit sa lupa upang hindi matibag. Ang kaniyang matipunong dibdib na puno ng pag-ibig ay umalsa at naging matitibay at matatayog na dalisdis, ang unang pader na sumasalubong sa bagyo. Ang kaniyang mga braso at binti ay humaba at kumalat na bumuo sa pinakamahabang bulubundukin na naghihiwalay sa Pasipiko at sa Luzon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang diwatang minamahal ay nawala. Sa kaniyang lugar, tumayo ang isang dambuhalang pader na lupa at bato na umabot mula Cagayan hanggang Quezon. Nang dumaan ang sigwa ng kawalang pag-asa, sinalubong nito ang dambuhalang anyo ni Mariana. Sa halip na lumampas, ang hangin ay nahati, ang baha ay nasipsip, at ang bagyo ay napawi ang galit sa kaniyang katawan. Ang Luzon ay muling naligtas. Ang bulubunduking ito ay tinawag na Sierra Madre, ang inang bundok, isang walang hanggang alaala ng diwatang nag-alay ng kaniyang sarili upang maging walang hanggang panangga ng mga taga-Luzon. Ang alamat ng Sierra Madre ay nagpapaalala na ang paggalang sa kalikasan ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol sa pagtanaw ng utang na loob at pag-iingat sa isang inang nag-alay ng kaniyang buong buhay para sa atin. Ayon sa paniniwala ng mga katutubo, ang kawalang galang sa kagubatan at ang sobrang kasakiman sa pagkuha ng yaman ay nagdudulot ng galit ng tagapagbantay. Ang mga sunod-sunod at mas matitinding pagbaha at kalamidad ay sinasabing ganti ng diwa ng bundok sa mga taong sumisira sa kanya, tulad ng nangyari sa mga kumpanya ng logging, pagtanggal sa panangga. Sa tuwing nasisira ang mga kagubatan at mga dalisdis ng Sierra Madre, ang sakripisyo ni Mariana ay nababawasan ng kabuluhan. Ang mga bagyong pumapasok ngayon ay mas matindi na ang epekto sa Luzon dahil unti-unting nagigiba ang dambuhalang pader na matagal nang nagprotekta sa mga tao. Dapat nating protektahan ang Sierra Madre, ang ating panangga laban sa mga bagyo sa pamamagitan ng pagtigil sa illegal logging at pagtatanim ng mga puno, kasabay ng paglilinis at pag-iingat sa mga ilog na nagsisilbing bukal ng buhay. Mahalaga ring suportahan ang mga katutubong tribo na siyang orihinal na tagapag-alaga ng bundok at tiyaking nagiging responsable tayong mga turista na sumusunod sa prinsipyong walang iwanan o leave no trace. Bilang pangwakas, kailangang maging mapagbantay tayo laban sa mga mapaminsalang proyekto tulad ng mining at ibahagi sa ating komunidad ang tunay na kahalagahan ng inang bundok.